In this video mga kapadyak, meron tayo dito ang dalang helmet from Spyder. Ito yung bago nilang nilabas ngayon na cycling helmet. Sa video na to, check natin. Ang kagandahan sa mga helmet ni Spyder, meron ka mga sizes na pwede mapagpilian. Dito sa box nila, merong size guide from kids, small, medium, large. Pwede mong sundan yan para makuha mo yung saktong size ng helmet para sa'yo. Pero ang pinakamaganda pa din is pupunta ka sa outlet ni Spyder, sa Gear Up, or sa store nila sa mga malls para mag-test fit ng actual na helmet para makuha mo yung size na swak para sa'yo. Yun pa rin yung pinaka-the best. Pero yan, may guide yan. Ako, ang sukat ng ulo ko is 58 ata. Sa pagkakatanda ko, 58 cm. Pero dito kasi inches yung nakalagay. Yung sukat na yun sa akin, pasok siya ng small to medium. Parang gitna nga siya. Usually sa Spyder, small to medium, tas medium to large. Yung medium nun, yung gitna nun, yun yung 58. So sa small, pinakamalaking size nun is 58. Tapos naman sa large naman, pinakamaliit naman nun is 58. So kung gusto ko na mas malaking helmet sa ulo ko, kung gusto ko na meron pa akong malalagay na cycling cap, nagla-large ako. Kung saktong fit naman, mas gusto ko mag-lean doon sa mas maliit na bracket, may higpitan din naman siya. Yun yung sa mga i-consider nyo pagpili ng helmet ni Spyder. Ito yung bagong series ng helmet ni Spyder na nilabas for cycling. Nakalista dito yung mga specs niya: Maglock, Pro Race, In-Mold, Ultra Lightweight Shell, Mega Flow, Sweat Stop, Quick Fit. Check na lang natin, buksan natin. Ito yung model nito is Spintech. Siyempre sa mga Spyder na helmet, may mga kulay pa yun na pwede mapagpilian, napakaraming option kung anong trip nyo na kulay, mapipili nyo yun. Ito yung Spyder Spintech helmet na MTB helmet. Colorway nito, ito yung sand colorway nila kung tawagin. SRP nito is 1,995. Ang size nito ay ML or medium. Ang medium nito is 55 to 58 cm. Nakalagay dito, may sticker. Siyempre, pasado sa standard ng EN 1078. 360 grams lang daw tong weight nito. Tapos since 2004 pa si Spyder, naglalabas na siya ng helmet dito sa atin. Spyder Spintech, oh. Test fit na agad, tapos saka natin tingnan maigi. Ganda ng fit sa ulo, ah. Sakto-sakto sa akin. Tapos ang maganda sa mga Spyder ngayon, pamagat na. Pero napansin ko dito, parang hindi na siya yung feedlock. Medyo mas tricky na siya pakalasin, pero kaya pa rin naman ata siya ng one hand. Galang. Pag-aralan ko muna. Hindi ko pa kabisado itong bago nila eh. Yun. Kaya pa rin naman siyang one hand. Kaya pa rin. Pagkakabit. Ano pa rin? Okay. Spintech MTB helmet. Multiple colorway. Yan, oh. Ito yung sun colorway. Madami pang mga kulay na pwede mong pagpilian. Ipa-flash ko na lang dyan sa screen yung iba pang mga kulay na mapagpipilian para dito sa Spintech. Yan yung ibabaw niya. Napakarami niya ring vents. Bilangin natin. Dito sa harap, merong 4, 2, 4, 6, 8, sa ibabaw 9, 10, 11, 14, 16, 18. Yun, may 18 siya na vents. Sa harap, sa ibabaw, sa gilid, sa likod yan, napakadami. Logo ni Spyder, Spyder Trail Tested, Spintech yung model names. Meron na ito. Pwede mo siyang pihitin para maluwagan mo. At ma-adjust to. Wala, hindi pala. Hindi pala siya na-adjust yung pwesto ng visor. Laking mechanism niya lang to. Fix na yung pwesto na itong visor. O, hindi mo na siya pwedeng itaas or ibaba pa. Yan. Kasi meron siyang tinutusukan dito eh. So yun na yun. Naka-steady na siya. Siyempre, visor, pagka sa MTB mo ginagamit. Aside sa sunshade, pag sumemplang ka, una mukha, visor muna yung sasalo niyan ng impact. Hindi kagad yung mukha. So yun. Sa trail, normal naman na sumisemplang doon. Kaya common sa MTB helmets, may mga visor talaga. Tapos yung strap niya, ito yung pang-adjustment dito sa may bandang tenga. Na-adjust mo pa yan para mapwesto mo. Yan para sa tenga mo. Tapos itong locking niya, magnetic siya. Hindi na nga lang siya feedlock. Pero magnetic pa din siya. Tapos, nawa-one hand mo pa din siya. So, meron siyang movement na paganyan. Hindi kagaya na feedlock na fix lang. Ito meron pa siyang rotating motion dito. Pero para ma-release siya, pipindutin mo lang to. Yun. Hindi na siya feedlock. Tapos meron pa na itong padding na to para sa baba mo yan. Para komportable yung baba mo. May foam pa yan na padding. Nandito yung mga features niya. Dito nakalagay. Ayan yung Maglock na pala kung tawagin yung magnetic buckle niya. Tapos Pro Race In-Mold Technology. Yun yung eto.
Yun. Ultra lightweight. Magaan nga naman siya. 360 grams lang. Tapos Mega Flow. Napakadami niyang butas. And sweat stop. Washable yung liners. Pwedeng tanggalin. Tsaka quick fit retention system. Pipitin lang. Ayan. Safety standard niya. EN 1070 tsaka CPSC. Yun yung kagandahan sa Spyder kasi may mga pinasa mga standard yung mga helmet nila. Unlike dun sa mga unnamed brands. Yung mga no-name brands ng mga budget helmet. Siyempre kung budget helmet, Spyder ka na agad, diba? Ba't ka pa pupunta sa iba? Sobrang tagal na ito. Price is 1995 dito sa Spintech. Ito yung loob niya. Pakita ko sa inyo. Ito is pwede siyang tanggalin para malabhan. Ayan, washable siya. Ayan, dito nakalagay weight niya 360, size 55 to 58. Itong medium. Mga liners niya pwedeng tanggalin, pwedeng labhan. And ito rin pala. Ayan. Ito yung pipihitin mo sa likod para ma-adjust mo yung fit. Tapos both siya horizontal tsaka vertical fit na na-adjust. Yan maganda dito. Malaki din yung coverage niya sa likod. Yan, di ba? So, kung trail yung laro mo, MTB, pwede mo ma-consider to. Napakamura, 1995 lang. Spyder Spintech. Angas, di ba? Solid. Siyempre, hindi lang pang MTB yung nilabas ni Spyder ngayon. Meron din silang nilabas na for road bike, for gravel. Ito naman yun. Ito yung Spyder Physics na model. Iba yung box niya. Hilahin lang. Tapos ito na. Manual. Mga plastic pa rin, syempre. Napakagaan. Grabe. Ganda na ito. Ganda rin ng price. Ito naman yung Spyder Physics. Pang road or gravel or accident, pwede rin. May mga kulay din na pwede mapagpilian. Pa-flash ko lang sa screen. Napakagaan niya. Test fit ko lang din para makita nyo kung ano yung itsura niya pag sinusuot. Ganun din, Maglock. Bagong buckle system na gamit ni Spyder sa mga helmet niya. Kaso, paano ito ina-adjust? Iba kasi ito eh. Ang ganda niya. Ganda ng fit niya sa ulo. Magnetic. O, diba? Bagay ba sa akin? Ito naman yung pisik. Siyempre, magnetic pa din. Maglock kung tawagin. Pipindutin mo lang dito para ma-release. Tapos, didikit mo lang. So, gone are the days dun, na meron pa nung pinapasak na gano'n. Pero yan, hindi na siya pidlock. Maglock na. Sarili na ni Spyder yata yan. Tapos, meron pa rin itong chin pad. Para komportable nga naman pag isusuot mo. May chin pad, may adjustment dito sa gilid. Iba yung design niya. Kesa dito, sa pang MTB. Diba? So, ito, mas lightweight, low profile lang. Siyempre, yung mga gagamit nga naman ng gantong helmet, nagpapagaan ng bike. Siyempre, dapat yung helmet magaan din. So, sa vents, meron siyang malaking vent. Ayan. Sa gilid, tapos sa harap. Yan, meron din vent sa harap, sa ibabaw, sa likod. Yan, napakadami. Ito, hindi siya basta hiwa lang kasi kung mapapansin nyo, meron siyang clear na plastic dyan. Na not sure kung para sa support ang purpose niyan. Pero astig din kasi yan, saka ngayon lang nakakita yan sa Spyder. May nilagay pa sila na ganyan. Spyder logo, model name, ito yan, P6. Logo ni Spyder sa gilid. Meron na din plastic na cover, yung mismong EPS niya. Same dito, yan, no? May plastic na din, covered siya. So dito, ganun din. May mga inners din na pwedeng matanggal para malabhan. Napagaan nito. Bali, nakalagay dito is 260 grams lang. Ang size nito ay 55 to 59 cm, size medium. Siyempre, yung mga standards din para sa helmet, pasado yan dito sa Spyder helmet. Etong pisik, angas ng harap nyo. Angas din ang gilid. Angas lalo nitong likod. Parang antulin eh. Tapos, ang maganda pa dito, atop yung gamit niya. So, parang boa style, pero atop kung tawagin, ibang klase. Usually, nakita natin ito sa mga sapatos, para maigpitan siya. Pwede mo siyang higpitan horizontal, tapos vertical din na adjustment. Meron din siya. May nakalagay dito, do not pull knob up. So, hindi mo siya kailangan hilahin pag ganun kasi hindi naman siya boa. Pag higpitan mo, clockwise, magkiklik siya. Pag luluwagan mo naman, counterclockwise. Wala na siyang click. Basta luluwag lang siya basta. Tapos, ito yung adjustment pa sa taas baba. And puting-puti. Puti din yung kanyang EPS sa loob. Napakagaan. Ganda na ito. Tarayan mo na yung mga features niya. Andito nakalagay. Atop real knob lacing system. Ito nga yun. Maglock yung buckle niya. ProRace in mold technology. Lightweight shell, Mega Flow cooling, sweat stop, washable liners.
Yan. Safety standard, syempre yun pa din. EN 1070 tsaka CPSC. Ito yung price niya. 4,495. Ito na natin yung pinakamahal na cycling helmet ni Spyder na nilabas. Yan, no? Solid nga naman. Ayun mga kapadyak, ayan yung mga bagong cycling helmet ni Spyder. Wala nga lang kami stock dito sa shop, pero malay nyo in the future magkaroon kami ng pambenta na ito. Ngayon wala pa. Kung saan makakabili, syempre sa mga Spyder outlet, sa mga malls, napakarami naman. Pwede nyo bisitahin. Pwede rin sa Gear Up. Sa online, meron din sa Shopee, sa Lazada ni Spyder. Sa TikTok, di ko pa sure kung up na rin yung store nila doon. Pero meron din. So sa may mga online platforms din na pwedeng pag-orderan ng mga Spyder helmet. Links ilalagay ko dyan sa description. Pati yung Facebook page ni Spyder, like and follow nyo na rin para updated kayo sa mga events, sa mga promotion, sa mga bagong nilalabas ni Spyder. Follow nyo na lang din yung FB page nila. Tapos yung link ng Shopee, Lazada store nila. Lalagay ko dyan, tsaka yung link netong mga helmet na to. Baka matripan nyo to. Kung naghanap kayo ng bagong helmet, gusto nyo i-upgrade yung budget helmet nyo ng mas maayos, may pinasa ng mga certifications, kahit budget helmet lang, syempre si Spyder. Spyder na yan. Sobrang tagal na ni Spyder na naglalabas ng helmet para sa ating mga siklista. Sobrang solid naman yung mga nilalabas nila. Check nyo na lang din mga kapadyak. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.